Isa ay nawala, ngunit ang isa pa ay nandoon. Ngayong umaga, ang NIL-05 na aming sinusubaybayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay dissipated na. Ngunit ang NIL-05 ay nananatili sa labas ng IEA na may daily chance ng pag-unlad. At ang trough ng D ay patuloy na nagdudulot ng seryosong ulan sa malawak na bahagi ng ating bansa. Ang ating weather story ay hindi pa tapos. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong linggo, ika-24 ng Mayo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming tatlong pangunahing paksa na tatalakayin. Una, ang dissipation ng DID-05 at ang status ng DID-05. Ikalawa, ang patuloy na epekto ng trough ng D sa ating bansa. At ikatlo, ang pangkalahatang weather situation ng ating bansa ngayong araw. Simulan natin sa pinakabagong status ng ating mga low pressure areas. Simula alas 2 ng umaga ngayong araw, ang low pressure area 05 na aming sinusubaybayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa nakaraang ilang araw ay officially dissipated na. Ito ay magandang balita sa isang banda. Ang sistema na dahan-dahang gumagalaw patungo sa ating bansa sa nakaraang ilang araw ay hindi na organized at hindi na classified bilang isang low pressure area. Ang IED-05 ay officially tapos na. Ngunit ang IED-05 ay nananatili at may daily chance ng pag-unlad. Ang low pressure area 05 ay kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at may daily chance na mag-develop sa isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ang daily chance designation ay nangangahulugang may mas mataas na posibilidad ng pag-unlad kaysa sa unlikely designation. Ito ay isang sistema na kailangan nating subaybayan ng maingat sa mga darating na oras at araw. Kasabay nito, ang Invest 79 na aming nabanggit sa nakaraang ilang araw ay patuloy na sinusubaybayan ng mga international weather agencies. Ang mga kondisyon sa Western Pacific ay nagiging mas conducive para sa tropical development, at ang mga darating na araw ay magiging kritikal para sa pag-unlad ng sistemang ito. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga at pinaka-urgent na bahagi ng ating weather situation ngayong umaga. Kahit na ang DIL-05 ay dissipated na, ang trough ng D ay patuloy na nakakaapekto sa ating bansa ngayong umaga. Ang trough ay isang mahabang extension ng low pressure system na maaaring manatili kahit na ang pangunahing sistema ay naging mas malabo. Ngayong umaga, ang trough ng D ay patuloy na nagdudulot ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar, at Southern Leyte. Pansinin ang pagbabago sa listahan ng mga apektadong lugar ngayong umaga kumpara kahapon. Kahapon ng hapon, ang buong Eastern Visayas at Central Visayas at Negros Island Region ay kasama sa listahan. Ngayong umaga, ang Eastern Samar at Southern Leyte ay nananatili sa listahan, ngunit ang ibang bahagi ng Visayas ay hindi nakasama. Ito ay nagpapakita na ang trough ay bahagyang nag-shift ngayong gabi at umaga, ngunit ang Mindanao, Palawan, Eastern Samar, at Southern Leyte ay patuloy na nakakaranas ng scattered rains at thunderstorms. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa lahat ng mga lugar na ito. Para sa lahat ng mga residente ng Mindanao, Palawan, Eastern Samar, at Southern Leyte, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at seryoso. Manatiling mapagmatsyag sa buong araw. Huwag mag-atubiling lumipat sa mas ligtas na lugar kung ang inyong komunidad ay nasa mababang lugar na madaling mabaha o malapit sa mga bundok na lugar na madaling maglandslide. Ang buhay ay palaging mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Para sa Bicol Region at Quezon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat sa mga lugar na ito. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat, lalo na sa mga lugar na may mahinang drainage at sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong umaga, para sa Visayas, Mindanao,
at Palawan, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang Southern Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Silangan patungo sa Hilagaang Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa eastern sections ng Northern at Central Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Silangan patungo sa Timog Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Silangan patungo sa Hilagaang Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Ang variable at nagbabagong wind patterns sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagpapakita ng mas komplikadong atmospheric circulation na resulta ng trough ng DE at ng GED-05 sa ating rehiyon. Ang lahat ng mangingisda at maliliit na sasakyang dagat sa Visayas, Mindanao, at Palawan ay pinapayuhang mag-ingat sa mga kondisyong ito at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Para sa temperatura at halumigmig, ang panahon ay nagpapakita ng mainit na kondisyon. Ang pinakamababang temperatura ay 26.2 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6:30 ng umaga at ang pinakamataas ay 36.4 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang temperatura na 36.4 degrees ay napakainit at ang lahat ay pinapayuhang uminom ng maraming tubig, magsuot ng light-colored clothing, at umiwas sa direktang pagkakalantad sa araw sa pinakamainit na oras ng araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 48% kahapon ng alas 2 ng hapon at ang pinakamataas ay 78% ngayong alas 5 ng umaga. Ang moderate na humidity ay nagpapakita ng mix ng mainit at bahagyang moist na atmosphere sa ating bansa ngayong umaga. Ngayon, isang comprehensive assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang dissipation ng DE-05 ay magandang balita. Ngunit hindi ito nangangahulugang tapos na ang lahat ng banta sa ating bansa. Ang trough ng GE ay patuloy na nakakaapekto sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar, at Southern Leyte. Ang GE-05 sa labas ng IE ay may daily chance ng pag-unlad. At ang Invest 79 sa Micronesia ay patuloy na sinusubaybayan ng mga international weather agencies. Ang kombinasyon ng mga weather systems na ito ay nagpapakita ng mas aktibong weather period para sa ating bansa sa mga darating na araw. Ang mga senyales ng southwest monsoon transition ay patuloy na nagpapakita at ang onset ng rainy season ay maaaring mangyari sa huling bahagi ng buwan o sa unang bahagi ng Hunyo. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa lahat ng apektadong lugar, tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational, ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready para sa rapid response kung kinakailangan. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Ang monitoring ng DE-05, ng trough ng DE, at ng Invest 79 ay magpapatuloy sa buong araw. Manatiling updated sa mga opisyal na source ng impormasyon ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling ligtas, mga kababayan. Ang ating panahon ay patuloy na nagbabago at kami ay nandito para sa inyo sa bawat pagbabago. Ito ang inyong Pag-asa, laging nag-aalaga, laging nag-monitor at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.